in, like for example, as in contract of sale, yan. Included din dyan yung mga rights which are intransmissible, no? Like, for example, assignment of credit, yan. And then, yung services natin which are not contrary to law, morals, good customs, public order, and public policy. No? So magsimula tayo dun sa tinatawag natin na within the commerce of man. So but again, yung ano ba yung hindi kasama dun sa pwede nating maging object of the contract, no? So kapag sinabing commerce, ibig sabihin ito yung process or ito yung activity of parang yung pagbebenta at yung pagbili, no? Especially kung yan ay large scales. No? So, isa sa mga example nung hindi natin pwedeng gamitin as our object are those na, halimbawa, public property such as yung mga plaza, common lands, rivers, so on and so forth, because yun nga, it is outside of the commerce of man. No? So, kumbaga, hindi ka pwedeng magrenta, no? Hindi ka pwedeng bumili. No? So, kadalasan kung papansinin nyo, or if you are an officer or kung kayo government, no, kung kayo mga SK dyan, di ba kadalasan kapag ganon, nagre-request lang tayo, no, sa proper authority para magamit yung property. Pero hindi natin siya narerenta, na hindi rin natin siya pwedeng bilhin. No? And then, those things na included dun sa commerce, within the commerce of man, are those future things na merong potential existence. No? So, ano ba pag sinabing potential na mag-exist? No? So, ito yung mga sure na pwedeng in the future ay ma-produce, lumabas, pwera na lang, no, or exempted doon yung mga halimbawang maaapektuhan ng mga tinatawag natin na fortuitous events or yung mga unforeseen events. No? Like for example, pwede dyan or pwede nating maisama sa mga bagay na may potential existence, yung sa example natin like yung puno ng mangga, no? So pwede nating maging consideration or maging cause yung magiging bunga noon, no, lalo for the coming season ng mangga, no. Doon sa example natin dati yung Sugarland, gaano karaming pickles or pounds ng asukal ang pwedeng ma-produce doon, no. So kaya pwede siyang gamitin as our object of the contract, no. So, isa pa, no, are those intransmissible rights and services. Okay? So, pag sinabi na rights na intransmissible, siya yung mga, kasi kadalasan kapag ganun, ano sila ito yung mga rights na either masyadong personal dun sa contracting parties natin or sila yung klase ng rights na hindi naman pinipermit ng law. No. Example nito yung halimbawa yung rights natin to vote, no. Hindi naman siya pwedeng mai-transfer sa ibang tao or hindi naman siya pwedeng mai-share, 'di ba? Yung makaboto tayo or maiboto tayo mismo. Or even pagdating sa marriage, no. Hindi naman pwedeng mai-share ang marriage, no. Or even yan yung mga personal relationship natin. So hindi siya pwede na magamit as our object of the contract because intransmissible siya, no. Pagdating naman sa services, no, so para ma-sure natin na siya ay valid, we have to check if it is physically or legally ay possible talaga, no, in that hindi siya mag-a-against sa law, hindi siya mag-a-against sa good customs, so on and so forth, no. And then, next naman is the cause or the consideration. So, ito yung last element or yung third element natin for us to have a valid contract. No? So, basically, ito po yung immediate, ito yung direct, and yung proximate na reason bakit yung contracting party natin ay pumapasok sa kontrata. No? So, kung wala ito, well, obviously, no, kapag wala ito, hindi magiging effective or valid ang ating kontrata.
no. So ang cost natin ay tatlo lang. Pwede yan na onerous, pwede yan na remuneratory, or pwede rin naman na gratuitous. No, so kapag sinabi natin na onerous, ito yung basic na klase ng contract natin kung saan ito yung kumbaga legal reason or consideration kung bakit yun nga nagiging valid yung contract natin or nagiging binding yung contract natin. Ito yung klase ng contract. Kapag sinabing onerous contract, ito yung klase na both parties ay merong obligation, at the same time ay benefits entering into that contract, no. So kung natatandaan ninyo sa examination natin, this is the same with the bilateral contract, no, kung saan nga yun nga, in this kind of contract there is a mutual exchange or yung ating prestation ng ating bawat party, and both party they can be the creditor and debtor to each other, no. So yun yung onerous, okay, yung basic contract natin. While the remuneratory naman, no, so remuneratory, same lang din naman siya, nga lamang, is more of pag sinabing remuneratory cost, it refers doon sa reason or consideration doon sa contract natin wherein yung one party is paying doon sa service na ginawa or dun sa benefit na na-receive niya dun sa atin na another party, no. So kumbaga this is yung money paid for yung work or yung service, no. For example dun sa module natin yung professional fee, no, ng isang engineer, no. So we are being paid because of the work or yung service natin as an engineer, yung pagde-design, paggagawa ng plano, no, so on and so forth. Or yung ngayon kapag kayo ay nag-defense, kapag kayo ay defense ng inyong thesis, 'di ba meron tayong tinatawag na professional fee, no. So yun naman yung fee na ibinibigay sa mga panels ninyo because of their service in commenting, giving suggestion, and yun nga, comments with your manuscript, with your paper, no, para mas mag-improve siya at para mas maging maganda, no. So that is an example of remuneratory costs or remuneratory contracts, no. While the gratuitous contract naman, no, so kumbaga if we are to compare with the onerous and remuneratory, no, wherein yung bawat party natin meron siyang nare-receive na something valuable, or there is a material consideration kaya natin sa ginagawa or kaya nagkakaroon ng contract. Dito sa gratuitous contract, yung obligor natin, kumbaga wala siyang nare-receive na kahit na ano, no. So, yung cost natin dun sa case na ito is kumbaga yung inner satisfaction nung obligor, nung ating giver, no, na makapagbigay, no. Kumbaga wala siyang hinihinging kapalit. More of ano nga yung term na nasa module, parang blessed, biblically blessed, no, na kapag parang pag nagbigay ka, you will be blessed, no. And that, yun nga, example niyan is the term na donation, no. So iba kapag nag-donate ka, wala ka namang na-expect na magiging kapalit. You're just some kind of giving something, no, to other people, no. So yan. So usapin ng cost minsan na kumbaga nagagamit natin yung term na motive, and kumbaga na synonymously ginagamit natin siya as our cause upon entering into a contract, no. Pero magkaiba pala siya, no. And we are to differ itong dalawa, no. So yung motive, no. So pagdating sa pagpasok sa kontrata, okay? So magkaiba daw talaga itong dalawa, no. Yung motive kasi siya ay special reason ng isa sa contracting party natin or sa mga contracting party natin bakit sila pumapasok sa kontrata.
no? So, special or kumbaga personal reason kung bakit sila pumapasok sa contract. No, o halimbawa ako, gusto kong bibili ako ng sasakyan. No, bibili ako ng sasakyan, second hand lang naman, no. Second hand lang naman to give to ang motibo ko is yung pagbili ko is para maibigay ko sa asawa ko. Samantalang yung nagbenta, ibinenta niya para siguro ang motibo niya is para bumili, no, para siya ay makapag-upgrade ng sasakyan, ano. So, in that case, yung motive, no, ang reference ay dun sa tao. While yung cause naman, siya ay nagre-refer doon sa mismong contract, no. And that, yung motive kasi, okay, yung motive kasi, it is unknown sa contracting parties natin. No. And that kung halimbawang meron mang illegality dun sa motibo natin, hindi siya magiging reason para ma-invalidate yung contract na binuo natin. No. Samantalang kapag ka merong illegality dun sa mismong cause, dun sa contract natin, siya ay nagiging reason ng nullity or invalidation ng contract na nabuo natin. No, so yun yung difference ng dalawa. Okay? Okay. So, ngayon, alam na natin, ito yung tatlo, consent, object, cause. Alam natin na dapat ito yung maging laman ng kontrata. So, once na tayo po ay gumawa ng kontrata, no, napag-aralan natin or na-discuss natin last time na kahit na ano pang form yan, kahit na yan pa ay express or implied lang, yan ay contract pa din. No? Yan ay contract pa rin. But then, there are cases po na nire-require ng batas natin na siya ay nakasulat or kumbaga siya ay nakasulat sa isang form, no? Naka inad na siya ay documented, no? Bakit? Ano-ano ba yung mga rule? Bakit po or bakit ba nire-require na magkaroon ng special form yung contracts natin, no? So una kasi, no, inilalagay siya or isinusulat siya because yung law natin nire-require siya for validity, no, for enforceability and for convenience, no. So basically, no, syempre mas madaling makita, no, madaling malaman, no, if valid talaga yung contract natin if meron tayong pinanghahawakan na kumbaga solid na bagay or I mean uh, um, anong tawag dito, yung documented, meron tayong documentation. And that if in case na magkaroon nga ng breach, kung isa man sa contracting party natin ay hindi sumunod, meron tayong document na pwedeng gamitin as our proof or basihan if in case na magpa-file tayo ng case or para mas mabilis yung enforcement ng ating contract, no? Kasi nga siya ay naka-special form. No. So may mga cases na kahit siya ay naka-special form na, written na siya, naka-private instrument na siya, may mga pagkakataon na nire-require pa rin ng batas natin na dapat siya ay naka-public instrument, no. Ano bang ibig sabihin pag sinabing public instrument? Siya po ay dinidefine wherein yun daw pong contract natin, no, as well as yung terms and stipulation, yan ay kumbaga paano ba siya ginagawa na public instrument? So meron tayong private instrument, private contract, no, documented. No, so ang ginagawa natin para siya ay maging public instrument, siya ay yung document natin na iyon or yung contract natin na iyon that includes the different terms and stipulations, terms and conditions, no. Mini-make sure po natin yung document na yun dadalhin natin into a government official na authorized na mag-administer ng oath or even po sa kahit na sinong or kahit na saan na notary public na pwede pong maglagay ng seal, no, or kadalasan sa mga abogado, no, na merong seal, no, dinadala natin siya. Ini-make sure na lahat ng nakalagay dun sa ating document is according sa law, walang nilalabag na kahit na ano, no. So once na po yan ay
madala doon, yan ay seselyuhan nila, tatatakan nila yan. So, the fact na yan po ay matatakan, no, malagyan ng mga numero, no, mamaya pag-usapan natin yan, no, ibig sabihin po, yan ay public instrument na. And that you will be, hindi ka lang binded with the contracting party, but also you are binded sa atin pong general public. No? Okay? So, yun yung tinatawag natin na public instrument. Okay? So, kailan po ba dapat daw na ang kontrata natin ay nakalagay sa public instrument? No, so meron tayong dito in-enumerate na mga cases kung kailan dapat ay naka-public instrument ang ating kontrata. No. So una, if there are acts and contracts which have for their object the creation, transmission, modification, or extinguishment of real rights over immovable property, sales of real property, or an interest therein are governed by Articles 1402, number 2, 1405. No. So ano bang ibig sabihin muna nung tinatawag natin na real rights over immovable property? No. So if we are to check, no, itong real rights over immovable properties, this is also known as the yung land rights, no. So yung land rights na yon, it gives the individual the specific power over a particular piece of, kumbaga, a particular piece of land, no. While yung immovable property naman, they are those which, kumbaga, by nature or pwede rin naman na by location or yung intention nung ating contracting parties are destined to be, kumbaga, immovable, no. Halimbawa yung land or yung mga machineries or yung mga equipments na naka-install on the surface or pwede rin naman na underneath ng ground, no. So if in case na, kumbaga, doon sa mga yun, no, sa mga yung mga machineries, land yan na nakakabit, nakalagay, naka-install sa surface ng ground. Kapag po meron tayong bago na i-install, no, meron tayong bagong ilalagay for transmission, no, kung meron tayong modification na gagawin, or kumbaga magkakaroon tayo ng termination doon sa rights natin, doon sa mga immovable properties na iyon, no. Halimbawa ay ikaw ay nag-acquire ng panibagong property, no, pwede mo siyang na-acquire mo siya through mortgage, halimbawa processor, halimbawa lessee, pinarentahan mo, nagkaroon ka ng usufructuary. So doon po sa case na iyon, no, kailangan po na yung modification, termination, and all, it should be in a public instrument. Kailangan siya ay, kumbaga, written at siya ay naka-public instrument. No. And then we also have the cessation. Ibig sabihin, cessation po is the process ng pagtatapos, no, pagputol, no, repudiation and renunciation, ibig sabihin rejection, no, pagputol, rejection ng kahit na anong hereditary rights, no, or of this of conjugal partnership of kings, no. So halimbawa, itong si Noel, no, aring si Noel, itong si Hakuda, Jericho, aring si John Christian, aring si Echage, aring mga ari magkakapatid. Halimbawa lang naman, no, halimbawa lang, no, magkakapatid, sila ay merong pwedeng, kumbaga, kumbaga may naiwanan ang kanilang mga magulang na 1 billion. 1 billion. So basically, it should be equally divided sa mga anak. No? So kung tig to 250 million ang mga ito, tapos halimbawa aring si Noel, no, sabi niya ay ayaw ko yang tanggapin. No? Hindi okay na ako na may mayaman na. No, hindi ko na yan kailangan. Hindi ko na siya, mas malaki ang yaman ko compare dyan sa marireceive ko, ay okay na sa akin. No. Kumbaga, kung natatandaan ninyo doon sa mode of extinguishing obligation, yung remission, pagtanggi.
no? Dini naman ay renunciation, repudiation, rejection na, no? Or tinatapos mo na, no? Tinatapos mo na yung rights mo doon, no? So pag po ganun, ay nire-require ng batas na kailangan po ay gumawa ka ng documentation ng contract and you turn it into public instrument. So the general public will know na ikaw ay tunay na at talagang tumatanggi na ma-receive kung ano ang dapat mong ma-receive. No. So kasi may mga cases na nagre-renunciate, nagre-repudiate, nagre-reject. Tapos kapag naubos na, nawala na, saka maghahabol. No, so having this po, so katulad ng nabanggit ko, nai-inform ang general public with your renunciation. No. And then number 3, also po kung halimbawa po kayo po ay magbibigay ng power of administration sa ibang tao, no, sa isang property, sa third person, no. Kung halimbawa ay kayo ay si Noel, sabi nga niya siya napakayaman, halimbawa meron itong ekta-ektaryang lupain, ay sabi niya ay ako'y pa-abroad, ay wala namang mag-iintindi na ring aking lupain. Ay siya ay ako'y gagawa na ring documentation at i-convert natin into public instrument na bibigyan ko ng power to administer aring si Hakuda na siya muna ang bahala ng aking lupain ito. No. So every time po na tayo magbibigay ng power to a third person or a third party, no, nire-require na tayo po ay gumawa ng documentation ng contract. No. Okay po? Doon natin sinasabi. Tanda gayon yung parang stipulation 403, pero hindi naman siya kumbaga power to administer lang. Or if you are to, kumbaga kung sa simpleng sense, no, halimbawa kayo ay kukuha ng PSA, no, kukuha kayo ng PSA kaso hindi kayo maka-absent sa school. So sabi ay yung magulang niya na lang ang kukuha. So kasi kahit na magulang pa ang kumuha, hindi naman kayo minsan, lalo pagka kayo ay nasa tamang edad na, minsan hindi inaalaw kahit magulang pa ang kumuha. Minsan nire-require pa na magdala ng power of authority, power of attorney, para talaga magsabi na ikaw ay nire-represent ng iyong nire-represent mo ang iyong ina. No, so 'di ba ganun, minsan hinihingan pa sa mga offices. So parang ganun lang siya kasimple. The only difference is that nire-require siya na kailangan siya ay naka-public instrument. Meron siyang notaryo, no, ng abogado, no. Maselyuhan siya ng abogado for it to be a public document. No. And the next po, number 4, is the cessation of actions or rights proceeding from an act appearing in a public document. So, ayun lang. Same with yung number 2, no, if there is something na, kumbaga, mag-e-end, no, mag-e-end daw, okay? So, kapag yung actions natin intended to be extinguished, mapawalang visa, or yung rights natin ay ma-terminate na, matapos na, mawala na, so, nire-require po tayo na gumawa nga ng documentation and convert it into public instrument. No, so kung halimbawa ay meron kayong kontrata na sa pagbili ninyo ng sasakyan, tapos dapat natapos siya within 5 years. Kung sa 5 years at natapos yun, so anong tawag dito? Ayun, kailangan magkaroon ng documentation na tapos na yung tapos na yung paghuhulog, yung payment, and that fully ay in general ay yung full ownership ng sasakyan ay nandoon na sa mismong bumili. No, so may mga ganun tayo na documentation. No. So para ma-inform ang public na tapos na talaga siya. No, at hindi na okay na kumbaga wala nang hulugan na mangyayari, no, if you are to buy a car. No. So take note lang po, no. So hindi naman siya nire-require na maging public instrument, but then if may mga cases na ganito, no, na dapat daw po naka-written
contract din, if in case na ang meron yung pinag-uusapan natin is mag-e-exceed ng 500 pesos, no? So dapat siya ay in writing kahit siya ay private man lang, no? So ibig sabihin hindi pala basta pautang muna ako ng 600, pautang muna ako ng 1,000, no? Basta daw siya ay mag-exceed ng 500 pesos, yung simpleng acknowledgement receipt or yung simpleng documentation na ikaw ay nagbigay, ikaw ay nagpautang or ikaw ay bumili na nagkakahalagang 500 pesos, it should be documented, it should be in writing, no? So tatandaan po yan, no? Okay, no? So kanina sabi, una, nire-require ng batas na dapat in writing, naka-special form or naka-private instrument. But there are cases na nire-require ng law na dapat siya ay panotaryuhan at gawin or i-convert na private instrument, no? Ngayon may mga cases na kahit tapos mo nang gawin yung kontrata, na public instrument mo na siya, doon natin na-realize na mali pala or yung intention natin as a contracting party hindi yun yung naging laman ng kontrata natin. Or there are cases na bigla na lang natin ma-realize about there is a mistake, there is something wrong, there is an error pagdating dun sa contract natin. So, may mga cases po na kailangan nating gawin or kailangan nating applyan itong tinatawag na reformation. No, so yung reformation siya ay ginagawa po for the equity ng ating contracting parties, papaano, wherein yung written instrument po natin ay sabi nga ay i-correct or i-reform natin. Ilalagay po natin kung ano yung gusto natin talagang mangyari, ano ba yung real intention po having that contract, no? Ano ba yung real intention ng contracting parties natin, no? So since there are errors nga and mistake dun sa initial natin na ginawa na contract, okay? So ano-ano ba yung mga pagkakataon, no? Ano ba yung requisites, ano ba yung requirement para tayo ay makapag-file ng para masabi natin na for reformation ng ating initial na document, no? Okay? So, na for reformation ng initial natin na document. No? So, in case po na ang ating agreement or yung ating contract, sabi natin ay hindi siya yung mismong intention ng contract natin, nag-against siya kung ano yung gusto nating mangyari because, kumbaga, because of the reason of, like, for example, mistake, fraud, no, nagkaroon tayo ng accident or inequitable conduct, yan. No? So, yan yung mga possible na reason para po tayo ay magkaroon ng reformation. No? So, para ma-apply natin, magawa natin yung reformation, ito yung kailangan na ma-provide natin. No? So, para ma-process yung reformation natin. So, unang-una, kailangan daw po magkaroon tayo ng meeting of the minds. Anong ibig sabihin noon? So, dapat po yung contracting parties natin, we should be aware and we should, nagkakaintindihan ang both parties natin that there is something wrong, there is something to correct dun sa initial natin na contract. No, so kung nagkakaintindihan tayo ay parang mali yung napalagay natin sa kontrata, kailangan natin siyang baguhin, kailangan natin siyang ayusin. So yun muna, no, maging aware muna ang both parties natin na may mali, no, na kailangang may aayusin tayo, no. And then after nun, kung nagkaintindihan na, alam na ng both parties na may kailangang ayusin, ngayon kailangan nating i-provide ano ba yung tama dapat, no, kailangan nating i-provide what is the correct contract, no, yung written contract natin, no, yung kumbaga kung sa thesis natin, yan na yung revised copy ng inyong contract, no, yan na yung tama, yan na yung diyan na nakalagay kung ano yung true intention ninyo as the contracting parties, no. So kapag yan ay dala na natin, anong sunod? Kailangan po ay dala din natin at nasa atin din yung previous na contract kung saan doon nakalagay yung mali na intention natin dati, no, doon nakasulat, no, kumbaga kung meron tayong bagong contract, yung previous natin, yung ni-revise natin na kontrata na naka-highlight doon, ito yung mali doon sa naging contract namin, no. Pang-apat,
So, kailangan po nating magbigay ng justification and basis ng proof, clear and convincing proof nung mismong real intention natin. No, ano ba ang gusto natin talagang mangyari? Saan ba nagkamali? Bakit nagkamali? No, ano ang reason? Ano ang purpose? Bakit kailangan baguhin? No. And then number 5 is kailangan makita dun sa documentation natin, kailangan nating ma-prove na nagkaroon ng mali because nagkaroon ng ganito. Like for example, nagkaroon ng mutual mistake, nagkaroon ng fraud, no, nagkaroon ng inequitable conduct or nagkaroon ng accident. Kaya, kumbaga, na-approvean yung una. No? Maliwanag po. Ha? Yes po. Andyan pa ba kayo? No. Okay. So, other examples po pagdating dun sa Reformation, no? So, pwede nyo siyang basahin, no, doon sa ating module, no? Lagpasan ko na siya since medyo madami pa tayong further na i-discuss, no? Pero, kumbaga, dinaanan ko lang yung mga important details na kailangan nating pag-usapan, no? So, yung mga example naman ay nandito sa ating module. Okay po. Yan. So, maliban doon, no, so pwede naman nga tayong magkaroon ng reformation. Okay? Kaya lang may mga cases na hindi pwede. No, hindi inaalaw na magkaroon ng pagbabago no dun sa initial na contract natin. And una na dyan is yan pong contract of donation natin. Yung simpleng donation. No, di ka sabi natin kanina, yung gratuitous, no, gratuitous cause or gratuitous contract na ang pinaka-example dyan is the donation. No. Kasi nga, 'di ba, yun ay sabi nga inner satisfaction, wala tayong hinihinging kapalit. Well, at first, wala naman tayong kakontrata diyan. Ay meron, pero I mean, wala nang dapat baguhin diyan since donation nga siya. Donation siya, wala namang ibibigay yung isang contracting party kundi receive. No? So, walang pwedeng baguhin, walang kumbaga ay reformation na pwedeng mangyari, no, doon sa walang condition na magbabago, no, kasi nga giving lang yung purpose niya. Magdo-donate ka, no. And then next po, isa pa sa hindi natin pwedeng ma-reform is of course yung mga wills, no? Last will and testament, no. Lalong-lalo na of course hindi na natin yung mababago kung nawala na yung unang gumawa ng wills, no. So kaya nga wills, no. So yun ay galing mismo dun sa tao na gumawa noon. So hindi mo naman pwedeng sabihan siya na baguhin kung ano yung nakasulat, initially ay nakasulat kasi nga kaya nga wills niya yun eh. No, yun ay kagustuhan ng mismong sumulat. So hindi natin siya madidiktahan na kailangan siya ibaguhin, no. So yun. Okay? And the next po is kapag daw po yung real agreement natin is void, no. Yung una kaya siya nagkamali because yung true intention niya is mali or hindi siya talaga yung reason kaya natin siya ginawa, yung contract natin. Ngayon, gumawa tayo ng bagong contract na nakalagay yung true intention natin, yung totoong agreement natin. Nagkataon, yung intention at yung agreement na iyon is void for the reason na kung yan man ay against sa law, public policy, so on and so forth. I mean, void pa rin siya kahit na anong mangyari. So because of that, kung papalitan mo siya pero void pa rin naman, so hindi na natin i-allow kasi kumbaga, against sa law na rin, ineffective na rin yung contract natin kapag mangyari yun. No, kasi nga void na initially pa lang yung nagiging reason or yung intention ng contract natin. No. So, yun, hindi siya pwede for reformation. No. Okay? So, let's proceed naman with the defective contracts. Okay? So, ito yung content dapat yung content or yung laman dapat ng contract for it to be valid, no. Kailangan daw, sabi, documented siya, written. Pero hindi lang basta written, kailangan
gawin natin siyang public instrument kasi required na hangga't maaari, ni-require ng law for a specific na klase ng contract na siya ay mabind ka din into general public. No? Pag may mali, pwede natin siyang i-reform. Ngayon, ngayon ay alamin naman natin paano ba nagiging defective ang contract natin. No? Okay, so nandun na tayo sa module 4. Okay, paano ba siya nagiging defective? Okay, so pag sinabi kasi natin na defective, okay, so ito yung mga klase ng contracts na nag-fail siya na ma-meet or kumbaga partially na-meet niya yung test of validity natin. No? Kasi it's either kulang yung essential element natin. Isa sa mga element natin, yung tatlo, isa doon ay wala. No? Kaya sabi nga ay partially or failed to meet. No? Or yung parties natin ay incapacitated na mag-enter dun sa contract natin. Or pwede rin naman na yung consent na ibinigay natin, which is yung consent is one of the elements, ay kumbaga may vice, vitiated yung consent natin, or kompleto naman, nandoon yung tatlo, nga lamang ay nagkaroon or isa sa contracting parties natin or yung third party natin, naka-experience siya ng lesion or ng economic damage. Nagkaroon siya ng losses. No? Kumbaga, nalugi ang isa sa contracting party natin or a third party. No? So, because of that, nagiging defective siya. Okay. No? So, pagdating po sa usapin ng defective contracts, yan ay naka-arrange or sunod-sunod depende ang effectivity. No? So, according to its effectiveness, una daw pong klase ng defective contract is the rescissible contract. Next is the voidable contract. The next one is the unenforceable contract. And then yung last is the void or the inexistent contract. Magsimula tayo with rescissible contract. Lang. Okay, so magsimula tayo with rescissible contract. No. So kanina, sabi ko, kapag nalugi tayo or nagkaroon ng lesion, economic damage, no, either dun sa isa sa contracting parties natin or a third person, no. So because of this, nagiging defective siya. Pwedeng maging maging invalid, pwede rin naman na maging valid siya. No? Kumbaga, meron lang tayo, may certain level, pwede namang malugi ng kaunti. No? Pero there is a certain level lang na inaalaw ng batas natin. No? Para mag-proceed ang isang kontrata. No? Hindi pwedeng luging-lugi, talong-talo. No? And because of that ay nagiging invalid or nagiging unenforceable, no, nagiging null and void yung contract natin, no. So since siya ay rescissible, sabi nga ay ano naman, kumbaga nalugi tayo, may lugi sa part na iyon, pwede naman natin siyang ma-correct, no, pwede naman nating remedyohan, no, at ang tawag doon ay yung rescission. No, so yung rescission na yan yung sabi nga remedy na ginagrant ng batas natin, by the contracting parties. Ibig sabihin, ang contracting parties pa rin ang gumagawa niyan, no, both sa ating contracting parties and even dun sa ating third person po, para po masigurado natin yung tinatawag na reparation noong mga damages na naging dahilan, yung mga damages na naging outcome noong pagpasok natin dun sa contract. No? So meron tayong iba't ibang kumbaga elements na kailangang i-check para masabi na ay possible ito for rescission. No, so una dyan is yun pong halimbawa pag sinabi ng batas na okay, yung case na yan ay for rescission.
Number 2 is kapag nagkaroon tayo ng mutual restitution dun sa atin pong parties and have received under the contract. Ano bang ibig sabihin pag sinabing magkaroon ng mutual restitution? Ito yung contracting parties natin, they are both aware na o kailangan mabalik natin yung nawala. No, mabalik natin kung halimbawa sa isang contracting parties natin o lugi ka ng 30%, kailangan natin mabalik kung ano yung nalugi sa'yo. No, if, I mean, mutual with the contracting parties. No. So, kumbaga mako-compensate natin kung ano yung mga nawala or ano ba yung naging damage, injury sa isa sa contracting parties natin. And then third, if yung object po natin ng contract must not be in the possession of a third person na nag-acquire in good faith and for value. No. And then yung number 4 po, kapag no legal remedy except na lang is rescission. And last, action has not been prescribed. Kung hindi ito ang ibinigay mismo ng batas or hindi ito mismo ang ginawa. No? So, possible siya na mangyari. Pwede tayong mag-avail ng rescission kung hindi siya ang initially mong ginawa. No. So, ito yung mga klase ng contracts na pwede pong rescissible or pwede for or subject for rescission. No. So, yung unang case natin is kapag daw po yung guardian natin ay halimbawa siya ay nagre-represent ng isang ward. Ang ward po, ang ibig sabihin niyan ay minor. Ha, tatandaan yan ha. Ward, minor. Tapos yung minor na iyon, dun sa proseso nung pagpasok nung guardian sa kontrata, nagsuffer siya ng lesion ng more than 1/4 ng value. Ibig sabihin, 25%, lagpas 25% ang naging damage sa kanya, doon po pwede tayong mag-file for rescission. So, din sa example natin, halimbawa, si Siegfried daw po, which is si Siegfried siya ay guardian. Binenta niya yung property ni Nurin. Bilang guardian siya, so syempre siya yung magde-decide, no, siya yung may desisyon. Eh may property itong si Nurin, mayaman kasi itong bata. So, ibinenta niya yung property, si Nurin ay minor ha, no. So, initially, ang value talaga ng property is nasa 100,000 pesos. Pero binenta lang yun ni Siegfried sa halagang 70,000 pesos. So, doon sa pagkakataon na iyon, lugi. No, nalugi si Nurin, siya ang may-ari eh. Nalugi si Nurin ng 30,000 pesos, which is equivalent to 30%. No. Eh sabi sa batas natin, pwede tayo mag-file for rescission, no, basta nag-suffer ng more than 1/4. Digay ang 1/4 ay 25%. Isabi din ni 30% ang nalugi. No, so because of that, pwedeng mag-file ng rescission itong sinurin. So pwede niya yung gawin kapag siya ay nasa age of majority na. Ibig sabihin kapag naging 18 na siya, 19, kapag kaya niya nang mag-decide sa mga bagay-bagay, pwede siyang mag-file ng action for rescission. No. Pero pwede namang hindi na magkaroon ng rescission, no, para maiwasan yun. So, pwede po na itong si Siegfried, no, pwede na dagdagan niya yung initial na 70,000 pesos, dagdagan niya ng 10,000 pesos. No, 10,000 pesos para ang mangyayari magiging 80,000 pesos ngayon yung price nung property. No, so because of that, lumagpas na siya, hindi na siya more than 1/4, di ba? Ngayon ay less than 1/4 na siya ng total value ng 100,000 pesos. So, because of that, kumbaga hindi na satisfy yung condition na more than, kasi naging less than na nga siya. May lugi, pero less than na. And based on the law, katanggap-tanggap na yon. So, since bumaba na siya, no, bumaba na siya, hindi siya magko-conform dun sa requirement. So doon hindi na siya pwedeng mag-file ng rescission. No. Maliwanag po. Opo, ma'am. Yes po. Okay. No. Doon naman sa second case natin, kung kanina ang pinag-uusapan natin ay ward or minor, ito na may absentee. No. Kung halimbawa, doon sa example natin, si Nurin ay absentee, kumbaga hindi natin alam kung nasaan, kung hindi natin alam kung anong address niya ngayon, saan siya nakatira, ayan. No. Tapos yun nga, pinagbenta yung property,
tapos 70,000, 30% pa din. So once po na bumalik itong si Noreen, pwede siyang mag-file ng action for rescission. No? And same goes with, pwede naman na hindi na po matuloy for action of rescission, just make sure na maging less than 1/4 na lang yung maging damage natin para walang rescission. No? So same lang din siya ng condition. And then number 3, those undertaken in fraud of creditors when the latter cannot in any other manner call the claims due them. So katulad dun sa example natin din. Halimbawa, itong si Sicily, no, tsaka aring si Nahalail, no, aring si Ang, tapos aring si Sarmiento. Halimbawa, itong si Sicily ay may utang, si Ang ay may utang din kay Sicily, no. Sabi din 50,000 pesos, no. Ngayon, para maiwasan, dahil naniningil na rin si Sicily kay Ang, no? So para maiwasan na bayaran ni Ang yung utang na 50,000 din ni kay Sicily, ang ginawa niya ay nagbenta siya ng sasakyan din ni kay Ravin na same price noong utang niya kay Sicily. No, so halimbawa ay yung sample dito Ford Fiera yung sasakyan 50,000 pesos din ibinigay din ni kay Ravin. So anong nangyari doon ay di siya ang receive ng 50,000 payment. Nalaman ngayon na rin si Sicily. So aring si Miss Sigalat, pwede siyang mag-file ng action for rescission dun sa naging contract of sale between kay Ang at kay Ravin. No, kasi anong tawag dito, ginawa niya yung contract na iyon para maloko ni Mr. Ang itong si Sicily. Para maloko niya. No, kasi kung tutuusin, 'di ba, meron kang sasakyan na Ford Fiera. 'Di ba napag-usapan natin dati? Pwede naman tayong magbayad. Kung yan ay payment by session, no, or payment dash in payment, diga, na kumbaga hindi yung actual amount but a property or the same value ng iyong debt, no, diga. Pwede namang ganun. Ang nangyari, ang ginawa niya, gumawa siya ng panibagong kontrata, no, para mapunta sa kanya yung amount na iyon, no, amount ng sasakyan. No. So, because of that, nanloko siya. So, pwede tayong mag-file for rescission. And then next po, those which refer to things under litigation if they have been entered into by a defendant. Pag sinabi po na ang isang bagay under litigation, yun po yung nagsisimula kapag po halimbawa na naka-receive na ng subpoena ang ating, dun sa example natin, halimbawa ay nag-aaway sa lupa itong si Miss Sicily tsaka itong si Mr. Ang, no. Ay again, para maloko itong si Mr. Ang ginawa niya ay yung lupang pinag-aagawan nilang dalawa ay ipinagbenta pa ulit kay Ravin. Si Ravin naman ay binili. No, so sa case po na ito, pwedeng file for rescission itong si Sicily dun sa naging contract of sale nitong si Ang at nitong si Ravin. No. Itong si Ravin. So, yun. No, kung halimbawa na, ayun ay under litigation under litigation. Kapag anong tawag dito, kapag naka-receive na halimbawa itong si Mr. Ang at itong si Sicily ng subpoena na sinasabi na yung inyong pinag-aagawan ay na kayo ay makikita na sa korte. So, ayan. No, ibig sabihin under litigation na po yung pinag-uusapan natin. No, so hindi siya na pwedeng galawin. No, hindi na siya pwedeng galawin. So sa case na iyon, pwede po tayo mag-file ng rescission kung maging object pa ulit ng panibagong contract yung ating under litigation na object. Okay? No. Then yung number 5 is payment by an insolvent person. No. So dito pagdating sa
para malaman kung insolvent talaga ang isang tao. No, hindi na kailangan na judicially declared, no. Actually pwede na voluntary na lang siya, and kung publicly known na siya ay talagang marami siyang pagkakautang, marami siyang inuutangan, no. So since yung debtor natin kung siya ay insolvent, kung halimbawang siya ay magbayad ng obligation doon sa bagay na hindi pa naman due, tapos doon siya nagbayad. So yung mga creditor na kumbaga due na, no, ay pwedeng mag-file ng rescission. So ganito na lang. Okay. So halimbawa, insolvent ang debtor natin. No, kailan papasok na applicable na pwede tayong magkaroon ng rescission? Ito, kapag yung debtor natin siya yung nagbayad, o halimbawa dinuli sa tatlo, no, aring si, ibahin naman natin at ano naman. O halimbawa, aring si, sinong utangero? Halimbawa, utangera. No, utangera, aring si, sample lang naman ari ha, aring si Queen. No, nangutang din ni kay Nurin, nangutang din ni kay Crismel, nangutang din ni kay Lyresh, no, nangutang, yun na rin inutangan lahat, no. Ay nagsabi ari so alam na dahil nga madaming naging utang, aware na ang mga tao na ito na mahirap magbayad, ano, ari insolvent naman ari. Pero nagkaroon ng kaunting pera. No, ngayon, aring si Queen, no, ay aring kay Norin, no, aring kay Norin, ari ay babayaran pa. Dapat ay next year, no. Due pa rin ng next year. No, ngayon aring kay Crismel, ari ay due na ngayong month na ito at kailangan ng bayaran. No, ay ang ginawa na rin si Queen, ang binayaran munang una ay aring si Norin, no. Aring si Norin muna ang unang binayaran na rin si Queen. So, syempre, dahil sabi ni Gabi, aba naman, abay, ako ang unang dapat mong babayaran ay hindi mo ako binayaran at inuna mo pa yung next year pa naman ang due. No? So, itong si Gabi, pwede siyang mag-file ng rescission. No? Dun sa naging payment nitong si Queen, di ni kay Nurin. Dahil siya'y talo eh. Dahil demandable na yung akin, due na eh. No? So, pwede yun. Pero kung halimbawa na ang due date, parehas na nito, no? Halimbawa ay due na parehas itong kay Nurin tsaka itong kay Crismel, halimbawa sa araw na ito. Pero ang binayaran ni Queen ay aring si Nurin, no? So, hindi pwedeng mag-file ng rescission itong si Crismel. No? Maliwanag yan. Uy, andyan pa kayo. Yes po, ma'am. Maliwanag, naintindihan. Apo. Opo, ma'am. Sige. Number 6 is all other contracts especially declared by law to be subject for rescission. So ito naman, ito yung mga klase ng kontrata na ang batas mismo ang nagsasabi na for rescission. Like for example, kung it can be judicial or extrajudicial partition, like yan sa mga tagapagmana. Yung example ko kanina, sabi ko ay tigaw magkakapatid yon, example, tapos ay 1 billion ang i-receive. So equally divided, dapat into 250 sila, 250 million, no. Kaya nga lamang ay ano nangyari, yung bunsong kapatid, no, sa halip na 250 million ang kanyang ma-receive, ang na-receive niya lamang ay 50 million, no, 50 million lamang. So doon sa case na iyon, ilang percent lang yon kung 250 tas 50, 20%, ano? Tama nga ga? Ano ang 50%? Tama nga. Hoy, compute nyo nga. Diyos ko po. 20% po, ma'am. 20%, ano? 20% nga lamang. Ano, 20% lang ang na-receive. Naring si Bunso. Ano? So, sa case na iyon, digay pumasok, yung share niya ay naging less than 1/4. No? Sa halip na 25% na ay lumesdan pa doon.
No, so because of that, no, 20% na lang bumaba pa sa 1/4, no. So doon po pwedeng mag-file ng rescission aring si bunso, no. Or pwede rin po 'yan kung halimbawa nagkaroon ng unpaid seller doon sa mga bagay na kinuha. Yan, breach of the reciprocal obligations. Yan, included in Article 1119. So yan yung mga examples po ng mga contracts na subject for rescission. No. And then, next naman po is the voidable contract. No? So, yung voidable contract po natin, they are those that possess. No? So, nandoon yung tatlong element natin. Nandoon yung consent, nandoon yung object, nandoon yung cause. Pero, dun sa consent natin, no, yung consent natin, defective siya or kumbaga vitiated yung consent natin dahil nagkaroon nitong vices, nitong mistake, nitong violence, nitong intimidation, nitong undue influence, itong fraud. No? Okay? Or pwede rin naman na yung consent natin, no, siya ay ibinigay ng isang parte ng contracting parties natin na dapat ay hindi magbibigay. Incapacitated to give consent ang ating isa sa contracting party. No. So yun yung dalawang reason. Vitiated yung consent, tapos nanggaling yung consent sa incapacitated to give consent. No. Okay? So yun yung reason natin. So dito po, yung voidable contract, yan ay valid hanggang siya ay ma-void sa korte natin. No. So yung validity noon no nitong contract na ito, yan ay magiging continuously or dire-diretso na yan once na siya po ay ma-ratify or kung siya ay hindi maanal within 4 years. No. So kung halimbawa ako ay may contract aring si Queen tsaka aring si Noreen, no. Kaya lang naman anong tawag dito, kaya lang naman nagbigay ng consent aring si Noreen ay dahil ng inintimidate na rin si Queen, no. So um pwede po maanal itong for annulment kasi pag voidable. No, pwede po na ma-ratify at maanal. So kapag halimbawang hindi nag-file ng ratification or hindi nag-file for annulment aring si Noreen, so kahit pa nangyari yung nabigay yung consent dahil sa intimidation ay anong tawag dito, magpo-proceed pa rin yung contract natin. No? Okay? So, kailan ba mag-i-start yung count ng ating Okay. Ano ba ang wait lang. Okay, so kailan ba magsisimula yung count nung 4 years natin? No. Kailan? Ah, kailan magsisimula yun? So, yun po ay magsisimula from the time na yung defect ng ating consent ceases or naibigay in cases na siya ay nagkaroon ng intimidation, violence, or undue influence. Pwede rin po yung magsimula from the time na ma-discover na nagkaroon tayo ng mistake or ng fraud. And then yung last is magsisimula yung count ng 4 years na yan from the time na magkaroon ng cessation. Ibig sabihin ay ending pagdating sa guardianship in case na yung contract natin ay ang pumasok po ay minors or yung incapacitated person. No, so yun yung start ng 4 years na iyon. So kailangan within that 4 years dapat yan ay maanal. No, dahil kung hindi, edi magdedire-diretso po yung voidable contract natin na masasabi natin na siya ay valid po. No. Okay? Okay. So, ito yung mga contracts po na annulable. So, una nga ay those where one of the parties is incapable of giving consent to the contract. And then number 2, those where the consent is vitiated by mistake, violence,
violence, intimidation, undue influence, or fraud. No. Okay? And then, katulad ng nabanggit ko, yung contracts po na yon ay binding unless sila ay maanal ng proper action in court. At yun po ay may prescribed number of years which is 4 years. No. So, this kind of contract, this voidable contract, they are susceptible to ratification. No. Okay? So, if we are to compare yung remedy na rescission at yung annulment, no, okay? So ang basis po natin pagdating sa rescissible contract is lesion, no? Is lesion, okay? Or yung ating economic damage. While yung annulment naman, ang basis natin is vitiated consent or incapacity to give consent. Sa rescission, ang defect po natin ay external or extrinsic. While sa annulment, ang defect po natin ay intrinsic. Ibig sabihin, dun pa lang sa proseso na binubuo natin yung kontrata, nagkaroon na tayo ng problema. Dun pa lang sa meeting of the minds, nagkaroon na tayo kaagad ng defect. No? And then, pagdating sa rescission, yung rescission, siya ay remedyo. Remedy siya. Kumbaga, pwede natin siyang gamitin as corrective action. While yung annulment po siya ay ginagawa because it is a sanction, parusa siya. Because dun sa pagbuo natin ng document ay mali ang ginawa natin. No. Sa rescission, private interest ang nag-govern. While sa annulment po, ang public interest ang nag-govern. Sa rescission, ang equity po ng ating contracting parties ang nagdo-dominate, while sa annulment, ang batas po ang nagdo-dominate. Sa rescission, plaintiff po may be a party or yung third person. Ang ibig sabihin ng plaintiff, siya yung magfa-file ng rescission, no? Siya yung magfa-file, siya yung magkakaso, no? Siya po ay pwedeng contracting party or pwede rin ang third person. Samantalang sa annulment, ang plaintiff po ay dapat na isa sa contracting party natin. No. So most probably kung sino yung naging naapektuhan, kung sino yung nagbigay ng consent dahil vitiated nga yung consent. No. Pagdating sa rescission, to prevent rescission, hindi po natin nire-require na magkaroon ng ratification. By the way, ano ba daw po ang ibig sabihin ng ratification? Pag sinabi pong ratification, ito yung formal na approval or validation po noong previously agreed na na agreement po or action. No, so because of that, it is nakakaroon siya ng legal effect. No, yung previous na agreement. While sa annulment naman po, para maiwasan na magkaroon ng annulment, nagkakaroon tayo ng ratification. No, nagkakaroon tayo ng ratification between the contracting party. Or, I'm sorry, to prevent annulment, ratification po is required or ibig sabihin approval or validation po ng ating korte. No. Okay. So, third po na type ng ating defective contract is the unenforceable contract. Wherein, sa unenforceable contract po, when it cannot be sued upon or enforced in force unless it is ratified. So, same din, nandoon lahat ng elements ng valid contract. Kaya nga lamang, no, hindi siya pwedeng ma-enforce because unang-una, there is a non-compliance pagdating sa requirements ng law, such as dapat siya ay in writing, yan, or dapat meron tayong evidence na kung siya man ay nakanote o meron tayong memorandum, yan. No. So, basically, ang enforceable contract, ito ay kumbaga in between ng ating voidable contract at ng ating void contract. No. So, pagdating po dito, yung classification ng ating na contract ay kumbaga unenforceable contract ay tatlo. Una po
ay those entered into in the name of the another without the latter's authority, or kumbaga if there is a legal representation or beyond the agent's power. No, so kapag walang ibinigay na authorization, no, so yan ay unenforceable. Number two, kapag po those na nag-fail po to comply with the statute of fraud. Pag statutes of fraud, those where both parties are yung pangatlo po, those where both parties are incapable of giving consent. Kung kanina doon sa voidable, isa sa contracting parties natin ay hindi incapable, dito dalawa na. No, yung both parties na natin ang incapable to give consent. So, pagdating po doon, unenforceable na siya. No. So, una muna, dun sa una nating case, those entered into in the name of another person by one who has been given no authority or legal powers, legal representation, or who has acted beyond his powers. No. Halimbawa, ito. Halimbawa, itong bigyan natin ng pangalan para, halimbawa, aring si Lance. No? Si Lance, kapatid na rin ay si Alves. No? Aring si John Inigo. No? Si Abelgos. No? Ngayon, ni super yamanin, aring si Lance, no? Ay kapatid nga aring sa John Inigo, medyo maloko naman aring si Mr. Alves, no? So siya ay ipinagbenta ang isa sa mga sasakyan ni Mr. Lance, no? Na hindi naman sinabi ni walang hindi pumayag aring si Lance, no? Ngayon nabenta din ni kay anong pangalan ito? Kay Eloisa, no? Nabenta kay Eloisa. Ngayon, ay bibilhin na ni Eloisa, ay hindi naman makontak aring si Alves. Ang ginawa ni Eloisa ay pinuntahan sa bahay at arin na may magkaklase. No, so sabi ako ay kaklase na rin si Alves ni John. May ibinenta ho sa aking sasakyan. Ari ho yata, ari nasa garahe. Ay ibinenta ho sa akin. Ay bibilhin ko na ho sana. Sabi nitong si Lance, ano kung ibinibenta? Hindi ko naman yan ibinibenta. At yun naman ay sa akin. Ano? Okay? So, dun po sa case na iyon, pwede or unenforceable yun pong naging contract ni John at na rin si Eloisa. Dahil initially nga, wala namang binigay ng authority itong si Lance dito kay John. Pero kung halimbawa, no, okay? Pwede namang magkaroon ng ratification. No, pwede naman na halimbawa ay sabi ni Eloisa, dala ko na ho aring pera at bibilin ko na nga ho sana. Gagawin ko ho din kaya ipapasok ko na lang uli sa bangko. No, sabi naman ni Lance, siya sige, akin na ang iyong bayad at kuhanin mo na yung kotse doon sa parking. No, so dun sa part na iyon, kumbaga, dun sa naging contract ni John at ni Eloisa, ay kumbaga pumayag na rin, no? Pumayag na rin doon sa naging sa bentahang nangyari dahil tinanggap na nitong si Lance yung payment at ipinakukuha na nga doon yung sasakyan. No, so because of that, no, since ni-ratify or pumayag na nga rin, nagkaroon ng approval no itong si Lance, no, so yung contract po natin, mababind na ngayon si Lance din ni kay Eloisa, no, doon sa contract of sale nila. No, so pwede na pong mag-proceed yung ating kontrata na sinimulan nitong si John. No. Okay po. Sunod, contracts in violation of the statutes of fraud. So, pag sinabi po dito, no, contracts in violation of statutes of fraud, ang sinasabi lang naman dito is that dapat daw po yung mga contract natin, no, according to the Commission of Frauds, nire-require po na yung mga contract natin should be in writing. Nire-require na kailangan siya ay nasusulat. No. Kasi sinasabi doon or sa batas daw natin, yung ating pag-iisip, yung ating utak,
hindi yan reliable, unreliable yan. No, unreliable na makapag-retain ng mga bagay-bagay, makapag-retain ng mga information. And that, kumbaga, hindi natin pwedeng isagot kung nasa korte tayo na, ay tanda ko ho, ay sinabi ni ganito na ganito. Hindi siya allowed, no? Or kumbaga hindi siya pinapayagan ng batas natin. That's why nire-require na dapat po lahat ng ating kontrata ay nakasulat or in writing, no? Okay po. No. So, under nito, halimbawa daw yan, mga agreement not performed within 1 year. Halimbawa, meron tayong contract, no? May verbal contract tayo nagagawa ng bahay. No? Itong nung June 16 sisimulan nung June 30, isang taon after. Ngayon kung halimbawang si Y, no, ay nag-refuse, Y fails or refuse na mag-construct or commence on the construction, ay hindi siya pwedeng ma-enforce. Gawang, ang reason natin, hindi pwedeng kasuhan or hindi pwedeng masisi because yung naging agreement naman nila no, or yung naging pag-uusap nila is verbal lang at wala tayong proof na talagang pumayag siya na mag-construct. No. And then isa pa, promise to answer for a default, etc. No. So kung halimbawa daw, yan, promise to answer. Halimbawa, aring si Zeki, no. Si Zeki, aring si John Lawrence, at aring si si Ron Rainier. No. Hindi. Yan. So halimbawa, aring si Lawrence at si Ron ay may utang si John Lawrence din ni kay Ron Rainier, no, na halagang magkano gaari yung 5,000 pesos, no. Ngayon ay naniningil na aring si Ron Rainier, no, din ni kay John Lawrence. Ay ngayon sumingit aring si Zeki, no, si John, si De La Peña. Sabi niya, hindi, sige, ako nang bahala, ako nang babayad ng 5,000 niyan sa isang araw. No, sabi ni Zeki. Dumating ang Sabado, nagpunta rin si Ron Rainier kay Zeki at sinisingil. Sabi mo ikaw ang magbabayad. Ng utang na 5K. No. At sinabi ni Zeki, hindi naman, no, hindi mo pwedeng mapilit itong si De La Peña na bayaran yung 5K na iyon because initially, yun ay verbal lang. No, walang documentation. So, hindi siya mapipilit. Hindi ma-enforce sa korte dahil hindi siya in writing. No. Ano pa? Agreement in consideration of marriage. Halimbawa, ulit, aring si Queen at aring si John Lawrence, no. Tito ay aring si Tolentino Ron Rainier. Sabi ni Ron, uy, pakasalan mo lang aring si Queen, ay bibigay ko sa iyo yung aking kayamanan, no, yung aking ekta-ektaryang lupain sa Santo Domingo. No, bibigay ko sa iyo, pakasalan mo lang aring si Queen. Ngayon pinakasalan, ay kinagabihan, pinuntahan na rin si Lawrence. At sabi, ay tito, ay napakasalan ko na, inasangga ho ang ekta-ektaryang lupang inyong sinasabi. No. Sabi ng tito, aba naman, ako na may walang pinangakuan, wala naman akong sulat. Wala naman akong sulat na ginawa na sinasabi kong ibibigay ko sa iyo. No. So, hindi pwedeng makasuhan itong si Lawrence ang kanyang tiyuhin na si Ron dahil hindi naman nasulat yung kanyang pangakong ibibigay. Okay. So, next is agreement for sale of goods, chattels, etc. No. So, this is almost the same doon sa unang-una natin na case. No. Kung halimbawa na siya ay verbal lang, no, kung yan ay contract of sale, so hindi natin pwedeng i-enforce yung contract na yung benta tas bibili.
No, kung halimbawang hindi na binili, no, so hindi natin pwedeng sabihin na ay kakasuhan kita. Kasi ang reason nun is kumbaga wala kang proof because there is lack of writing. Pero kung halimbawa naman na partially ay tinanggap niya na yung initial na payment, no, so ibig sabihin lang nun, kumbaga ina-accept niya that there is really a contract, no, the fact na in-accept niya, partially executed na yung contract natin and yung contract natin should pursue. Oh, okay po. So, kumbaga parang implied contract ito. No, kasi nga, dinala mo yung merchandise, tapos binayaran mo kung ano yung dumating, yan, di partially executed yung ating contract. No. And then, next po is, ano, agreement of lease for more than 1 year, etc. List of real property for more than 1 year and sale of real property or interest therein. No, so respective of the price, our agreement referred to this number. No. So halimbawa sa inyong apartment, kayo malamang kayo ay nagrerenta ng apartment. Ano? So kung halimbawa kayo ay rumenta ng two-door apartment, tapos verbally sabi ninyo ay rerenta kayo for 2 years. Tapos halimbawa kayo ay pinaalis bigla nung may-ari, no. 6 months pa lang pinaalis na, hindi pa naka 2 years. So, ikaw na si Romenta, so hindi ka pwedeng magsabi o hindi mo pwedeng sabihin na tayo po may kontrata, may verbal contract po tayo na 2 years ang ating kontrata, hindi nyo kami pwedeng paalisin. Hindi siya pwedeng ma-enforce because, again, it is not in writing. No. And then F, representation as to credit of a third person, X, a lawyer in behalf of his client, negotiated for a loan with the bank. And the bank asked about the credit of Y. X verbally assured that Y is solvent and will secure the loan with several parcels of land, which is in X's possession. So, yun pong representation nitong si X cannot be enforced against him kasi yun namang mga sinabi niya is not in writing. No. So, yun. And then yung last, katulad nung nabanggit ko kanina, kapag yung both parties po are incapacitated na to give consent. Katulad dun sa example na rin, no, ang isa ay minor, tapos yung isa ay insane pa, wala sa tamang katinuan. No, so ano bang magandang makugagawa doon? Ano bang kontrata ang mabubuo doon? No, so because of that, unenforceable na po yung contract natin. No, kahit pa magkaroon ng humingi ng kung may mga guardian man yan, kung sila ay mag-request, no? So, hindi pwede. So, since ang initial or yung principal na kasama sa contract is, yun nga, incapacitated to give consent. Okay. And then, last po is the void or the inexistent. So, kapag sinabi natin na void or inexistent, so, absolutely, yan po ay without legal force and effect. No. So, unlike dun sa voidable at dun sa unenforceable contract, yung void po or yung inexistent, hindi siya susceptible for ratification. No. Or even po, hindi rin siya kumbaga, hindi rin walang prescribed year na hinihintay, no? So, hindi rin siya pwede na kumbaga, i-depensa pa para maging valid, no? So, kasi nga sa simula pa lang, wala namang contract na nabuo, no? So, ito yung mga contracts na inexistent and void from the beginning. So, unit. Number 1 po, those whose cause, object, or purpose is contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy. No. The number 2, kapag daw po yung contract natin is absolutely simulated or fictitious. Number 3, those whose cause or object did not exist at the time ng ating transaction. At number 4, those po object which is outside the commerce of men. And then number 5, those which contemplate an impossible service. No, and then 3, 4, 5, it
tackles about the object of the contract. 6, yan, they were the intention of the parties relative to the principal object of the contract cannot be ascertained. And lastly, those expressly prohibited or declared na void po ng ating law. Okay? So, katulad ng nabanggit ko kanina, hindi po pwede itong i-ratify. At the same time, hindi po tayo pwedeng walang karapatan na mag-set up tayo ng defense para sa ma-waive yung illegality ng ating document. No? Okay. So, comparing itong voidable contracts to void contracts. So basically ito naman ay nandoon sa module natin. Ari lang ay naka-table, no? Pero yan din naman yung nakalagay doon. So sa voidable contract, valid siya until annulled and produce legal effects, no? While sa void contracts po, wala siyang kahit na anong legal effect whatsoever, no? Pagdating sa voidable contract, yung defect po natin ay nag-a-arise from the incapacity or yung vitiated consent natin. Samantalang sa void contract, ang basis niya is the public policy. No. And then, pag voidable contracts, katulad ng nabanggit ko kanina, same with unenforceable, it can be ratified. Pero pag void contracts, no ratification po can take place. And then, for voidable contract, it becomes absolute regular. And then, it can be cured with a prescribed period na 4 years. No? Kumbaga, pwede tayong mag-file ng annulment, no? Within 4 years. No? And then, samantalang sa void contracts, walang kahit na anong prescription. No? Walang magbabago doon. No? Hindi siya pwedeng walang maa-annul kasi actually wala namang i-annul. No, walang gagawin na siya ay mapuproceed pa dahil nga again in the first place siya ay illegal na at void na siya, inexistent na. And then voidable contracts defense comes only to the parties while sa void contracts po ay available to everybody. No. Ang distinction naman ng unenforceable contract to void contract, kapag unenforceable contract, yung contract natin can exist but cannot be enforced. Samantalang sa void contract, again, there is no contract at all. And then, sa unenforceable contract, it can be assailed by a third person or a third party. Dito po sa void contract, kahit na sinong affected, pwede. No. And then, unenforceable contracts, same with the voidable contracts, it can be ratified, while void contracts, no ratification can take place. No. Okay? Yan. So, do you have question, concern po pagdating sa defective contract? Oh, nasa na? Hello? Uy, andyan pa kayo. Nandito pa mo, ma'am. Okay. No. So, ituloy ko lang ha. I-proceed ko lang with the preparation ng contract as well as yung ating specification. No. So, wag yun ang pansinin yung engineering ethics no, sa susunod natin yan i-discuss. Okay? No. So, alam na natin, ito yung content dapat ng isang kontrata. Ito yung requisite, no? Ito yung requisite ng kontrata. May mga cases, no? According to the law, kailangan siya ay in written in special form. Hindi lang basta naka-special form, kailangan siya ay converted into a public instrument. No, may mga cases kahit naka-public instrument pa, if we see something wrong, we can reform it, we can change it, we can modify it. No. And then we also discuss na yung mga reason bakit naging defective, naging ineffective, paano siya ma-validate, paano magiging valid yung contract natin, or paano siya nagiging void or inexistent, na-discuss natin siya. So now, kumbaga, aware na tayo paano mismo gagawa ng contract. No? So kasi, sa pagbuo naman ng contract,
no? Sa pagbuo naman ng contract, well, basically, ang gumagawa noon will be the lawyers, no? Yung mga lawyers. Pero bilang ikaw ang main, no, kailangan hindi excuse na hindi mo alam kung paano gumawa ng kontrata. You should know also how to prepare, paano ba mag-draft ng contract, no. There is instances kasi na engineers has to write or mag-draft ng contract himself, no, para kumbaga, kasi may mga cases na may mga terms, technical terms tayo na ginagamit na hindi naman alam yan ng mga lawyers, no. So importante na tayo din mismo alam kung paano gumawa, no. So if you are an engineer and you will be an engineer, ito daw yung kailangan ninyo i-consider when you are generating or will be making a contract. So una, you have to consider, no, yung need ng client natin. Kailangan nating ma-cover, no, ah yung kailangan nating ma-cover what the client wants, no. Kadalasan kasi may mga preferred sila na gusto na lang i-include with the construction, like for example sa house, kung sa building, kung masyado silang kumbaga may concern with the cost, no, baka may gusto silang ilagay, no, so kailangan natin siyang idagdag, no. So the terms and conditions desired including the subject matter and the considerations of the contract. And lastly, of course, it should be checked mainly that yung laman, yung terms and conditions natin will conform with the legal requirements, no. So papaano ba tayo susulat ng isang well-written contract? Okay? No. Okay, so ito po yung laman. Ito yung, sige, doon na lang tayo sa sample. Yan. So ano ba ang, paano ba tayo susulat ng well-written contract? So here is an example of a contract. No. So ang commonly po na madalas nating makikita pagdating sa contract is, well, first yung title ng ating contract. Okay? So, yan yung deed of absolute sale. So, basically, yung title of contract po natin, yan ay usually nasa pinakatuktok ng ating document. And generally, yan po ay nadiderive doon sa mismong agreement natin. Or kadalasan, yan ay dinidictate ng ating pong contracting parties or even ng kanila pong mga representatives. No. And then, yung second po natin na laman ng well-written contract natin is the salutation. No. So, yung salutation, ito yan, yung know all men by this presents. So, basically, hindi naman yan nire-require pagdating sa contract. No, dinadagdag lang siya for a style, no. So kasi usually ginagamit siya para kahit paano ma-impress yung contracting parties natin or even yung general public na pwedeng makasilip makakita ng contract natin, no. And then next po is yun na, yung body mismo ng ating kontrata. So, dun sa body po, yan yung part kung saan, dyan po natin ina-identify yung contracting parties natin, whether kung siya man ay yung mismong tao na principal or juridical person or yung mga lawyer natin as our representative, as well as dyan din nakalagay yung intention natin na mabound doon sa objects as well as doon sa cost, as well as doon sa terms and conditions po ng ating kontrata. So commonly, ang pinakaunang dinidiscuss is or included sa body of our contract is yung introduction po ng ating mga contracting parties and then ano yung agreement nila. Kung masyadong madami, kadalasan yung mga nakalagay, commonly makakalagay kayo dyan ng term na whereases, no. And then also, included din po dyan yung mga terms and conditions natin. No, so yung mga terms and conditions na iyon, yung mga intention ng ating contracting parties, dyan po nakalagay. Commonly, yung terms and conditions na yon, ang kasama doon is yung subject matter, which may be determinate things, right? Or yung services, yung cost or yung consideration ng ating contract. Yun yung mga dinaanan natin kanina, no, at nung mga nakaraang discussion natin. And then second, dyan din po nakadiscuss kung ano ba, saan, kailan, papaano, bakit,
Yon, nakalagay yung pinaka-details po regarding dun sa object natin. Kung yan man ay i-deliver, yung services, yan kung ilan ba gagawin, kailan ba siya i-render. No, so, dyan po nakalagay. Kung halimbawa na engineering contract ang ginawa natin, so, syempre, maraming technical terms tayo na nakalagay dyan. So, commonly technical terms ang included, like may mga specifications dyan, may mga documents such as yung mga plans, yung designs, na yan naman ay naka-incorporate dun sa ating contract, no, na kumbaga naka-reference na lang siya, no, naka-attachment, kumbaga attached na siya doon sa mismong contract, no. And then sunod na after noon, part din ng body natin yung dispositive clause, no. Yung dispositive clause na yan, yan yung in witness whereof, no. In witness whereof, no. So, dyan po nakalagay yung set of signatures po, yan. No, yun yung, kumbaga, yan yung affirmation ng ating contracting parties, no, to be bound dun sa ating contract, no. Isa pa din, nakalagay din dyan, date and place po kung kailan in-execute yung atin po na kontrata, no? Kailan nagkaroon ng perfection, kailan yung contract has been perfected, no? So, of course, it is very necessary for the purpose na, kumbaga, prescription, kung kailan, para malaman din kung saang area pasok yung ating kontrata, saan ba yung venue, yan, if in case na magkaroon ng legal dispute pagdating sa contract natin. No, so yun yung basihan. No, kasi kung halimbawa yan ay pinirmahan sa Bawan, no, hindi yan pwedeng yung kaso ay mapunta dito sa San Juan, no. So kailangan yun po ay ma-check, no. So importante siya. And then next po is yan na, yun pong ito kulang dito, seller lang. Dapat meron ka diyan na seller tsaka yung buyer, no. So dyan na po yung signature ng ating contracting parties, no. So pwede rin naman na yung mga legal representative natin as proof na nagkaroon sila ng consent that they are giving yung binding effect doon sa contract natin, no. So yan, kadalasan under nito yan, may seller, may buyer, yan, merong signed in the presence of, no. So kadalasan yan yung mga witnesses natin. So witness from the seller na party and witness from the buyer na party, no. So and commonly po yung mga yan, may mga valid ID na pinipresent, yan na may naka-attach na dun sa mismong contract, no. Okay? So actually ang contract ay hanggang doon lamang, no. Yan yung basic na private instrument. Nga lamang sabi ko sa inyo, may mga document na nire-require, no. Diniscuss naman natin ano yung mga cases na kailangan siya ay naka-public instrument. So kapag po public instrument, ito na yung sinasabi ko kanina na meron tayong notarial acknowledgement, no, para maging public instrument po ang ating document, no. So actually hindi naman siya part ng contract natin. Pwede siyang ma-omit. Nga lamang meron tayong notarial acknowledgement because yung party natin, they acknowledge that their identity dun sa parties dun sa contract, and that they want na yun nga, maging public instrument siya. So dinadala siya doon sa notary public, or even dun sa para makapag-take sila ng oath, or even sa government authority na nag-administer ng oath, no, or yung affirmation, and then yun nga, sineselyuhan, no. So yan po ay officially ay public instrument na kapag yan meron nang nilagay dyan na number, document number, page number, book number, series, year, yan, and then yun nga yung pinakaselyo, no. So yan po kasing yung mga numbers na yan po kasi yung identification noong inyong kontrata, no. Kung kailan siya na-register, kung kailan siya final sa notarial registry, no. So yun.
And then, ano ba ang common na laman ng engineering contracts? No? So, ang common po na laman dyan is the workmanship according to the agreed plans and specifications. Materials must be agreed quantity, quality, or the average if none is specified or available in the market. Yan, responsibility on the compliance with legal requirements. No, included dyan yung mga licenses, permits, posting of legal obstructs in the premises. Isa pa sa laman, control and supervision of the work ng ating engineer to fairly ensure the accomplishment ng ating project. Bonds that must be put up to secure the performance of the contract and other liabilities to which the client owner may be exposed. And then, isa pa rin sa laman, kadalasan ng engineering contract is yung mga modification na ginawa, yung rescission for willful breach ng ating terms and condition ng contract. And then number 7, risk or yung additional cost or yung penalty po. No, kasi nga nagkaroon ng modifications, of course, andyan yung additional cost, yung penalty by reason of defective workmanship. And then number 8, yung mode po and condition ng magiging payment natin. No. So other na documents po na makakasalubong natin yung mga specifications proper, some advertisement or invitation to bidders, some proposals, and then plans and designs, and performance bonds. No, so yung mga other engineering documents. Yan. No, so hanggang dito na lang muna tayo. No, so do you have any question, concern, clarification with defective contracts, with how are you going to generate the contract? No. So yung contract naman, katulad dun dito sa atin, yung contract, lalo pag nag-OJT kayo, may mga common naman tayo na contracts na pwedeng nagagamitin ninyo. No, even kapag halimbawa sa MOA, kapag kayo ay anong tawag dito, kapag kayo ay magmo-MOA with your beneficiary, common naman na iyon. So, hindi na kayo mismo mag-generate noon. Meron nang ginawa ang university. No, pero in case, like for example, kapag kayo ay magpapa-fabricate na ng inyong machine, kayo mismo yon. Kasi kami, wala kaming kinalaman doon. In terms of the fabrication, lalo sa may mga cost, may mga money involved, hindi kami kasama doon. Kayo na lang yon. So, it is important na talagang marunong din kayong gumawa ng kontrata. No? Okay po? So, meron ba kayong concern, question, clarification? Po? Oo, pumasok kasi pahuwelas na ngayon yata ito eh. Ay, ano ga? Naririnig pag ako. Yes po, ma'am. No, wala lang po ang signal na sa biyahe po. Ba't ikaw nasa biyahe? Online kayo. Okay. No, so kung wala, no, so check lang ako ng attendance. De La Peña, Zeki. Present po. Las ay Andal Kenneth. Present po. Rafaelas. Dami rin. Mayugan Del. Present po. Habuda. Present po, ma'am. Nating Ginoo. Sage. 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 Oh. Ano? Sabi hindi kita marinig. Ano? Meron kayo Sage. Nagkaroon lang po ng problema sa naman para sa Pilipinas namin. Hindi po pa nakapagod si Chagi.
si Manzano at saka po si Mendoza po. Ano? Kasama rin si ano? Present po. Ano? Double Cos? Present po. Alves? Present po. Panawa? Present po. Parado? Present po. Pereda? Present po. Malihan? Puerto? Portus? Present po. Tataya? Tataya? Okay, Garcia? Garcia? Sierra Regional? Sierra Alteas? Present po. Gonzales? Present po, ma'am. Alamur? Present po. Rosa? Tanda. Sarmiento? Sarmiento? Rabi? Wala. Sagala. Ang Present po, ma'am. Gabian, Dos Aires, wala. Kasama po ang nakasama. Okay, Lojo. Lojo. KJJ. Wala. Tolentino Rodriguez, Radio, Marasigan, Lawrence, nandito din. Marquez King. Nandito din. Okay. Sige. Okay. So, kung may question, wala nang question, concern, clarification. So, thank you for your attendance. I hope you listen sa ating discussion. So, mamaya ay pagdating na naman ng exam ay yun na naman. So wala nang concern. Pwede na kayong mag-leave sa ating meeting. Thank you. Thank you din po.